ni Attorney Beckham, pagkaraan ng 2 araw binigyan niya ako ng revised affidavit na naglalaman na ng mga karagdagang aligasyon ng pananakit ni pastor na hindi ko naman naranasan o nakita. Kasi noong February 19, Ay, naku. 2024, pinatira ako sa isang condo kung saan ako ay biniriefing at tinuruan tungkol sa mga dapat na isasagot ko sa tanong ni Senador Risa. Sabi ni Attorney Domingo na mas maganda daw. Ngayon ito, lahat ng, nangyari kay Pastor Kibuloy, eto na. Napakulong nila si pastor sa peking impormasyon, sa peking ebidensya, sa peke lahat. Kingdom. So tinatanong kami ng paulit-ulit kung may alam kami tungkol sa isang bunker daw nung panahon ng KOG Sage dahil kapag nahanap daw nila si pastor, babahan ng pera at may bahagi kami doon. Yes, yes, yes. Good morning mga kasama. Nandito na naman si Kuya Goods nagbabalik. At syempre kung di ka pa nakasubscribe sa ating channel, subscribe na lang po at hit mo na rin yung bell para lagi kang updated sa ating mga video. Alias Rene, bumaligtad na. Yan ang mga dapat nyo malaman. May pagkalalagyan dito. Ito si Virus malamang. Oo, dahil grabe, milyunan ang usapan. Para idiin ang mga Duterte. Bakit ganun? Alias Rene na witness ni Risa laban sa Duterte at Kibuloy bumaligtad na. Dito na. Dito na magkawindang-windang lahat, mga kasama. Kakabahan na. Talagang nagbabayad sila para sirain ang mga Duterte. Talagang kitang-kita nyo na. Siguro na konsensya ito si Alias Rene. Mamaya, pakinggan nyo ha. Pero nakalike ka na ba? I-like nyo muna yung video natin. Magandang pag-uusap to mga kasama. Ngayon magkakaalaman kung sino talaga ang mga anay ng lipunan. I-like nyo muna. Kung di pa nakasubscribe, mag-subscribe ka na at i-bell all nyo para nakakatanggap ka ng notification araw-araw. At ang Ombudsman at House Panel nagtuturuan sa reklamo. Ayan, mamaya-maya yan. At BP Sara, kinwestiyon ng ICC. Ngayon, ito yung nababalita na interim release. Akala natin good news na. Nak ng tipaklong. Ito na namang mga taga-ICC na to. Baka malaki na naman daw ang natanggap. Di umano. Ang saklap mga kasama. 80 years old. Sobrang takot sila sa mga Duterte. Alam nyo bakit? Bibigyan ko lang kayo ng example. Dahil kung hindi nila yan ginawa kay Tatay Digong, tapos tuloy-tuloy sila sa paninira, mag-isip na lang kayo. Siyempre, ganun ang mangyayari dyan. Anong bakit? Bakit ganun? Kung halimbawa si Tatay Digong ay magsalita at talagang mapundi, sigurado sila. Kaya dinala nila si Tatay Digong sa dahig para hindi makakilos ng maayos. Pero ICC naman, 80 years old, interim lang Interim lang ang hinihingi. Anak ng tipaklong naman kayo. Puro kayo panggigipit. Pati ba naman kayo nakisaw-saw pa. Tuloy na natin to, alias Rene. Naku, yari ito si Virus. Inihayag ni Risa Hontiveros na bukas siya sa posibilidad na maging standard-bearer ng oposisyon sa 2028 presidential election. Ano? Sinabi ito ni Hontiveros sa isang press con nang tanungin sa kanyang plano sa susunod na eleksyon matapos ang midterm elections nitong nakaraang Mayo. I'm not saying no. I'm open. Lakas ng pangarap, ano? Magpe-presidente, gusto magpresidente. Kakatawa ka, te. To all possibilities. At yun yung hinihingi ko din sa lahat ng mga kasama sa oposisyon or independent bloc na maging bukas kami sa lahat ng possibilities at sa isa't isa. Alang-alang sa oposisyon at alang-alang sa ating mga kababayan, ayon kay Hontiveros. Wait. Anak ng bugi, nagkaroon ng error. Ulitin natin ha. Ito namang lagi nagkaka-error Mukhang humihina na ata yung natin
lahat ng possibilities at sa isa't isa, alang-alang sa oposisyon at alang-alang sa ating mga kababayan, ayon kay Hontiveros. Nako, Gayunman, sinabi ng senador na nakatuon ang atensyon niya ngayon na pag-isahin ang kanyang mga kaalyado na sumuporta sa akbayan, at kina kita Senators nyo, kita nyo, kita nyo, kita nyo. Saan susuporta? Sa mga taga-mountain? Anak ng tipakanong. Alam nyo naman ang mga ugali ng mga taga-mountain, mga kasama. Sila yung mga bumababa at nagsisigaw sa kalsada para, mga lampag. Hindi magandang mga pag-uugali meron yung mga yan, sabi ni Aling Dolores. Mas maganda, wag kayong boboto ng mga taga-mountain. Francis Pangilinan at Bam Aquino. Yung natural competition about it naturally will come somewhere up the road pa. Pero ang priority ko sa ngayon, at sinasabi ko yun sa lahat ng mga kasama at kaalyado, lalo na itong unang 9 na buwan after the election, pag-isahin talaga. Ang pinakamalakas na kandidatong maaring makalaban ni Risa Hontiveros ay si Vice President Sara Duterte, sa madaling salita ito ay tinik sa daraanan niya. Tama! Yan ang sagabal sa kanya, kaya sinisiraan niya ang mga Duterte. Kaya takot na takot sila, kahit sino naman kahit sino itapat kay BP Sara, wala talagang kaya. Walang kakayanan na ipanalo ang laban basta si BP Sara ang katapat. Tapos maninira pa sila ngayon na. Ang gagawin nila, yung pagpunta raw ni BP Sara sa iba't ibang bansa, puro alis daw ng alis. O hindi raw nagtatrabaho ng tama. Hindi ba nagtatrabaho? Ayun nga, yung mga kababayan natin binibisita. Dahil hindi nagagawa yan ng nakaupo. Di ba? Kahit sino ang tanunghin mo, ang nakalalamang at nakararami, sasabihin maganda ang ginagawa ni BP Sara. Hindi ko lang alam sa inyo. Kasi inggit na inggit kayo. Bakit? Walang pumapansin sa inyo. Kahit sino pa dyan na nakaupo at yung mga alipores na nakaupo, walang pumapansin. Lalo na ito. Sirang-sira sa masa. Bakit? Di ba? Yung pondo ng PhilHealth, meron siyang problema doon. Pinasasagot nga siya ng taong bayan Di ba? Sabi ni Aling Dolores. Kaya naman pilit nitong pinapabagsak si VP Inday sa pamamagitan ng impeachment trial. Tama. Sa katunayan, hindi payag si Risa Hontiveros na maiksi lamang ang araw ng kanyang grandstanding sa impeachment trial. Walang express lane sa impeachment trial kaya imposibleng tapusin ng 19 days ang paglilitis kay Vice President Sara Duterte. Sinabi ito ni Hontiveros matapos maghain si Senate Majority Leader Francis Tolentino ng isang resolusyon na naglalayong tapusin ng 19 days ang paglilitis sa kaso ni Duterte sa Senado na tatayong impeachment court. Bawat isa sa amin ay malaya namang magpanukala ng timetable. At siguro pag pinag-usapan na namin yung trial calendar bilang impeachment court, malamang dun ihahain sa aming lahat ni Majority Leader. Pero tingin ko lamang tingin lamang, parang kahit yung 19 na araw ay kulang pa, sabi ni Hontiveros sa isang panayam. Ayon sa senadora, ang impeachment proceedings ay hindi may kukumpara sa online shopping na may express delivery kaya imposibleng aniyang matapos ito sa loob ng 19 na araw. Kung hindi matapos, di wala na. Dismiss na. Ganun lang kasimple. Kayo naman parang ang hina-hina nyo sa mat Pero pag pera usapan sabi ni Aling Lore, ang bibilis nyo. Diba? Ngayon, merong pag-uusap ngayon. Ito nakakabahala mga kasama. Pag pera ang pinag-uusapan at paninira sa mga Duterte, dito sila, sabi ni Aling Ledesma, magagaling. Tuloy. Pero mukhang hindi lang si VP Sara Naku, ang yan na problema niya sinasabi ngayon natin dahil ang kanyang mga witness laban kay former President Duterte, VP Sara Duterte at Pastor Kibuloy ay isa-isa nang bumabaliktad at nauna na nga itong si alias Rene. Hala. Ayon sa kanyang pahayag binabayaran ni Risa Hontiveros ang mga nakuha niyang witness laban sa Duterte at Pastor Kibuloy, at kasama na siya rito. Yari. Ayon din sa post ni ka Eric Celes ay, warning, this is an explosive revelation coming from alias Rene who happens to be a tanim witness in the special ops of Senator Risa Hontiveros against Pastor Kibuloy. Gusto niyo marinig yan mga kasama, maya-maya. Kaya siguro ito bumaligtad na. Hindi niya siguro ma-attempt na o masikmura yung binabayad sa kanya na puro kasinungalingan na lang. Siguro napagtanto nito na
Wala namang ginagawa ang mga Duterte, bakit pinapasiraan? Oh, kung pera-pera ang usapan, siguro hindi niya siguro masikmura na yung, perang binabayad sa kanya kaya bumaligtad na. Puwede rin naman mangyari ganito, baka hindi na nagbabayad. Baka paunang payment lang ang binayad. Malalaman natin 'yan dito, ito. Siya ang magbabanggit at magsasalita rito. Ngayon, mag-ready-ready kayo kung ano yung maririnig niyong mga kasama, panigurado for sure, ha, yari si nabulgar, ibubulgar at bubulgar. 1,000,000 o higit pa? Wow, grabe. Gano'n pala katindi ang bayaran. Tumistigo ka lang. Sabagay meron na nabanggit niya 'no, yung babae na tumitistigo kay Tatay Digong na binayaran daw di umano, ni Saba. 500 yung una, pangalawa 500, milyon din, eh. Wow, basta laban sa mga Duterte, milyunan pala ang talent fee. Tuloy mo kuya, ibulgar mo na lahat ng dapat mong ibulgar. Ako po si Michael Maurilio alias Rene. Hindi po ako pinilit na magsalita ng katotohanan. Kusang loob ko pong inilalahad ang mga nagawa kong kasalanan at mga plano laban kay Pastor Apollo C. Kibuloy at sa Kingdom Ministry. Ako po yung witness na kinuwang witness ni Senry Sauntiveros na nakatakip yung muka. Pero ngayon, hindi na sapagkat nagsasabi na ako ng totoo. Binayaran po ako ni Senry Sauntiveros para mag-testify laban kay PRRD, VP Sara at kay Pastor Apollo C. Kibuloy. Lahat Naku, ano 'to? Virus? Ano kaya ito? Puwede ba paki-explain ito pagkatapos mo mabasa at mapanood? Puwede ba mag-press conference ka kung ano yung, statement mo rito patungkol dito? Sana marinig din namin, kung ano yung sasabihin mo dahil may nagpapatunay na at umaamin na binabayaran mo raw di umano. Magkano? Tuloy. ng sinabi ko at kasama ko doon na nag-witness sa Senado ay ginawa lamang ni Senrisa upang papagsakin si Pastor at ang buong kingdom at kunin ang kanilang mga ari-arian. Ngayon po ay hinahanap at tinatakot ako ni Senrisa. Hala? Ako po ay dating full-time worker ng Kingdom of Jesus Christ na pinamumunuan ni Pastor Polo Kibuloy. Na-convert ako noong 2015 at naging full-time noong 2019 kung saan na-assign po ako sa Glory Mountain sa Davao City. Lumabas po ako ng 2021, ngunit nagpaalam po ako ng maayos at pinayagan naman ako ng Kingdom dahil may balak po akong bumalik pagkatapos ng ilang taon. Noong January 2024, nag-vlog po ako kasama ang isang ex-full-time na si Lawrence Capuno dahil nagsimula na noon yung unang pagdinig na sa Senado sa pangunguna ni Senrisa Ontiveros tungkol sa mga aligasyon ng sexual abuse at human trafficking na isinampalaban kay Pastor Apollo Kibuloy. Sa vlog na yun, pinasinungalingan namin yung mga claim ni Glenda Portugal alias Amanda at nung iba pa na pawang kasinungalingan lahat. Nung Grabe 'no? February 2024, kinontak ako ng isang ex-full-time na si Shishir Bandari at inalok na maging witness sa Senate investigation ni Senador Risa kapalit ng financial assistance. Pumayag ako dahil sa panahon din yun, nangangailangan din ako ng pera. Binigyan ako ni Shishir ng email ng opisina ni Senrisa upang magpadala ng formal na email kahit anong aking sabihin daw. Sabi niya kapag nakipag-usap ako sa kanila, sabihin ko lamang na taga-kingdom ako at lumabas na sa ministry at idagdag ko daw na sinasaktan ako ni pastor. So sa aking email, sinabi ko doon na galing ako sa kingdom at lumabas noong 2021. Ilang araw pagkatapos noon, kinontak ako ng isang staff ni Senrisa na si Fiona upang makipag-meet sa akin through video call. Sa pag-meeting namin kay Attorney J. Becama, Chief of Staff ni Sen. Monteveros, pinagawa ako ng affidavit tungkol sa mga gawain ko sa loob ng kingdom, mga transaction at
operation na kinasangkutan ko. Ang isinulat ko doon ay pawang mga personal kong ah, experience lamang at wala akong binanggit na pananakit, sexual abuse o human trafficking sa aking salaysay. Mga kasama, hindi ko na muna 'to re-reaksyonan, ha. Gusto ko lang maintindihan yon, marinig nyo yung side nito na si alias Rene na kung bakit niya nilalabas ito? Ano kaya meron na naman taktika, ha? Ano naman kaya merong plano rito? Tignan natin, ha. Kasi sige na, tuloy na lang muna natin, mamaya natin bibigyan ng reaksyon. Ah, matapos kong ibigay yung affidavit, muli kaming nag-meet ni Attorney Becca Ma. Pagkaraan ng 2 araw, binigyan niya ako ng revised affidavit na naglalaman na ng mga karagdagang aligasyon ng pananakit ni Pastor na hindi ko naman naranasan o nakita. Kasama rin dito yung maling pahayag na ako daw ay na-assign sa SMNA News kahit hindi totoo dahil ako ay nasa Glory Mountain mula Grabe. 2019 hanggang 2021. Nandun din yung aligasyon na sa di umano ay nasaksihan ko tungkol sa mga baril na sangkot sina Sara Duterte at dating Pangulong Rodrigo Naku Duterte po! na hindi naman totoo dahil wala naman akong nasaksihan na ganong pangyayari. Pinilit din akong idagdag yung pangalan ni na Senador Bongo at Senador Bato de la Rosa sa Naku, na. affidavit kapalit ng mas malaking halaga ng pera. Pero hindi ko na sila isinama kasi baka umattend sila sa hearing at magtanong at ma-corner ako. Yung pag-appear ko sa Senate ay may reward na 500,000 na Naku! ibinigay nila sa akin at dagdag na 500,000 nang isinama ko si Sara Duterte at si dating Pangulong Duterte. So 1 million po lahat ng binigay sa akin. Isang linggo before ang Senate hearing noong February 19, Ay, naku. 2024, pinatira ako sa isang condo kung saan ako ay biniriefing at tinuruan tungkol sa mga dapat na isasagot ko sa tanong ni Senador Risa. So sa araw ng hearing, umiyak ako dahil sa konsensya habang binabasa ko yung script na alam ko naman na hindi totoo at hindi ginawa ni Pastor ng Kingdom. Pagkatapos ng hearing, tinago ako ni Sen Risa sa kanyang condo sa Manila at inutusan na maghanap pa ng ibang pwedeng maging witness kapalit ng pera dahil may mga susunod pang hearing. Sa buong taon ng 2024, nanirahan ako sa condo ni Sen Risa at nung January 2025, lumipat ako pansamantala sa isang safe house kung saan nakasama ko doon sina Mutabato at iba pang mga biktima ng extrajudicial killings. So sa bawat research o information na aking naibibigay sa Senado, nakakatanggap ako ng rewards na 12,000 na ibinibigay ni Senri sa pamamagitan ng kanyang staff na si Sir Ryan. 12,000 every month? Diyos mio marimar. Kapalit, ha? Kapalit ng mabuting tao para idiin mo lang. Okay na rin ito, nilabas niya. Pero isang big question pa rin, ha? Alam niyo bakit? Bakit mo nilalabas ngayon itong statement na ito na pwede mo namang ilabas, no? Pagkatapos ng hearing at nabayaran ka. Tsaka dapat hindi ka na nagpakita. 'Di ba? Kung halimbawa lang, na meron kang kasi delikado ho yung mga lagay na yung mga gantong bagay. Napakadelikado. Kung ako halimbawa ganyan, ganyan ang ginawa. Naku, hindi na ako lalapit din sa mga nag-utos sa'yo. Oo. Ang problema ngayon, bakit kaya ginagawa ng mama o ni alias Rene ito? Para saan? Para sa kabila naman, kunin siyang witness. Hindi natin alam, may laro sa utak ng bawat Pilipino. Bakit ganito? Biglang lumabas. Para saan naman? Kunin siyang witness ng kabilang partido? Ganun ba yun? Tuloy lang natin. So sa kabilang sa mga na-research ko, nagawa kong research, yung inimbentong Angel of Death daw ni
ng kingdom na inimbento ni alias Jackson, si Edward Masayon. Ah, Kabilang doon yung na-research ko yung mga member at yung mga general na nag-courtesy call kay Pastor. Nung August 29, 2024, nag-dinner meeting kami nila Blenda Portugal alias Amanda, kasama ang kanyang legal team na sina Attorney Joanna Paula Domingo at ng Office of the Special Assistant to the President at si Attorney Ian Interina at yung kasama yung abogado ko na si Attorney Ange May Bagudio sa isang hotel sa Quezon City. Pinagplano nila kung paano idiin ang kaso ni Pastor at ininganyo akong mag-file ng kaso. Sabi ni Attorney Domingo na mas maganda Oh, daw. ngayon, ito, lahat ng nangyari kay Pastor Kibuloy, ito na. Napakulong nila si Pastor sa peking, impormasyon, sa peking ebidensya, sa peking lahat. Umamin na, paano nyo papakawalan ang pastor? Sige nga. Ngayon, dapat ibalik din sa kanila kung ano yung ginawa nila kay Pastor. Ha? Kasi tingnan mo, Pawang, puro kasinungalingan. Lahat ng diniin si Pastor, diniin si Taray Digong, diniin si Bibi Sara, sinangkot pa si Senador Bato at Senador Bongo. Ngayon, ano sasabihin ngayon? Dahil nakulong na, nasa loob na si Pastor Kibuloy. Sipin nyo mga kasama. Magkano? Magkano ang binayad para lang ipakulong si Pastor Kibuloy? Sana ibalik sa kanya lahat yan. Ibalik dito kay Virus kung ano yung ginawa niya kay Pastor at kay Tatay Digong at kay Bibi Sara. Mag-focus kami sa human trafficking dahil mahina ang kaso sa sexual abuse. Sabi pa ni Attorney Domingo na matalik siya na kaibigan ni Attorney Pearl Angelica Canada na dating abogado ng Kingdom at dating namuno sa Jose Maria College. Ayon, sabi ni Attorney Domingo, sabi sa kanya ni Pearl na umalis na sila sa Kingdom at alagaan mo daw si Amanda at siya na ang umawak ng kaso laban kay Pastor. Kasamang kanyang kapatid na si Attorney Lady Jade Canada at si Shishir Bandari sa US na nabanggit ko na kumontak sa akin upang siraan si Pastor. Dagdag pa ni Attorney Domingo na gumagamit sila ng private jet mula kay Secretary Antonio Lagdameo papuntang Davao para sa kaso ni alias Amanda dahil sabi ni Attorney Domingo, ito ay para sa seguridad nila sapagkat may natatanggap daw silang security threat. Nung mga panahong iyon, nagkaroon din kami ng pag-uusap ni alias Amanda, si Blenda Portugal, kung saan tinanong ko siya tungkol sa kalagayan ng kanyang kaso sa sexual abuse at human trafficking. Sinabi niya sa akin na mahina daw talaga yung kaso sa sexual abuse sa Pasig at gusto na niyang sumuko. Kaya lang may mga nagsusulsul daw sa kanya na ituloy pa rin yung kaso. Nakiusap niya lang siya sa akin na tulungan ko siya maging witness sa kanyang kaso sa human trafficking. At nanghingi pa siya ng ebidensya kung meron daw akong naipon or naitago ng mga patunay sa sexual abuse. So, ipiniliwanag ko sa kanya na wala akong ebidensya dahil hindi ako kasama sa mga pangyayaring iyon dahil nagsimula lamang ako bilang full-time noong 2019 at hindi rin ako biktima ni Pastor kaya wala akong maibibigay na ebidensya. Sinabi ni alias Amanda na mag-focus na lang ako sa human trafficking at maghanap ng mga ebidensya kung meron pa akong naitatagong impormasyon. Sinabi ko sa kanya na maghahanap ako ngunit wala talaga akong ebidensya dahil hindi naman talaga totoo ang mga aligasyon. Sabi ni Attorney Domingo na hinahanapan daw nila ng butas upang makasuhan at madisbar si Attorney Israel Torion upang Nako, mawala na na daw naman. ito dahil Si Atty. Torrio naman ang target nila. Di ba? Grabe. sabi niya magaling daw ito. So sa panahon ng KOG Siege sa Davao City noong August 24 hanggang September 8, 2024, everyday kami nagmi-meeting.
kasama yung mga staff ni Sen. Risa, yung PNP, CIDG, nandun yung US Embassy, yung NBI, ang Department of Justice, at yung mga tumiwalag sa kingdom mula sa Amerika na sina Ann Lagerder at Arlene Stone. Pinag-uusapan ang plano kung paano ma-extradite or ma-extraordinary rendition si Pastor sa US at paano pabagsakin ng kingdom. Ang pangunahing pinag-uusapan mga meeting ay ang plano sakaling mahuli si Pastor ay ang plano ay agad siyang extradite sa US at bawiin ang kaso na isinampa ni alias Amanda upang mapabilis ang extradition ni Pastor kapag siya ay nahuli. Subalit, hindi ito natuloy dahil sa pag-aalala sa US na maaaring manalo si Donald Trump sa panahong iyon na nagdulot ng paghina ng kanilang connection sa gobyerno ng US. So dahil dito, nang mahuli si Pastor, wala na silang pagkakataon na ma-extradite siya. Kaya naman nag-utos si Sen. Risa Ontiveros sa amin na labanan ang kaso dito sa Pilipinas laban kay Pastor at sa lahat ng mga administrator ng kingdom upang tuluyang pabagsakin ang kingdom. So tinatanong kami ng paulit-ulit kung may alam kami tungkol sa isang bunker daw nung panahon ng KOG Siege dahil kapag nahanap daw nila si Pastor, babahan ng pera at may bahagi kami doon. Ang bunker ang pangunahing hinahanap kaya't pinuntahan nila ang lahat ng mga posibleng lugar. Ngunit sa katotohanan, wala talagang bunker sa kingdom, lalo na sa central headquarters. Ang mga updates tungkol sa mga ito ay galing sa kasalukuyang PNP Chief General Nicolas Torre na siyang nangunguna sa bawat meeting namin at nagtatanong tungkol sa lokasyon ng bunker. Kasama ko rin sa mga meeting na yon sina Edward Masayon alias Jackson na pumasok sa Kingdom Compound na nagkunwaring pulis dahil siya daw ang nakakaalam kung saan ang bunker. Kita nyo na? Kita nyo na. Lumalabas ang katotohanan. Nagkakabulgara na. Bayaran lang pala lahat ng mga witness para sa katuparan ang kagustuhan na may pakulong ito si Pastor Kibuloy at siraan ng mga Duterte, si BP Sara, si Tatay Digong, Senador Bato, Senador Bongo. Iyaan ang ugali ng mga taga-mountain. Kita nyo na mga kasama? Ang saklap. Gumamit sila ng pera. Grabe, no? Tuloy natin to. Oo, nagtuturuan na sila. Pasok. Mayroon pang isang sumama sa mainit na usaping ito. Sino na yan? Ito po naman ang prinsesa ng Kamara de Representante. Aba, may prinsesa na pala. May prinsesa po ang Kamara de Representante sa katauhan po ni Princess Abante. Ayan, may boses daw yan, Sid. Yan. Oh, pakinggan na lang natin. Pakinggan natin, Ang Ma'am prinsesa. Princess. Noong una, we have not received a copy of the said order to file a counter affidavit. Ako personally, I've learned about it through the reports, and I've seen it on social media. What I can confirm to you is that the plenary adopted the report of the Committee on Good Government and Public Accountability on June 10. And then the committee report was furnished to the Ombudsman they received it on June 16. Nita. So it appears that the Ombudsman acted upon the recommendation of the committee. What I know is that the House or the committee itself did not file any complaint, but it appears that the Ombudsman acted upon the recommendation of the committee. Ano daw? Ma'am, amo, manager, boss. Parang, may mali ata Nag-file po. Taliwas na sinasabi niyo, ma'am naman. No? Hindi naman na bata yung, nakakapanood sa inyo eh. Nag-file ang di ba? Ang dami nga nila eh, nagpirmahan pa eh. Sila yun. Kaya wag naman sana ibahin ha. Yun lang ang amin. Ang saklap naman. No? Maliwanag sa maliwanag eh. Tapos ipapabulaanan nyo na hindi nag-file. Wow naman. O ganun. Kaya kinwestiyon ni BP Sara ang ICC. Ay, papasok ko na lang to ha.
Kasi nabalitaan natin, ang saklap naman talaga na yung interim ni Tatay Digong hindi matutuloy. Pero sana magbago ang ihip ng hangin at aksyonan na ng ng yung mga yung kaalyado ni Tatay Digong. Si Donald Trump. Sana magpunta diyan sa dahig at balasahin yung mga taga-ICC na yan. Ang kukulit kasi. Ito, panoorin natin 'to. Kinuwestiyon ni Vice President Sara Duterte ang kakayahan ng International Criminal Court na manghuli ng mga tinatawag niyang Westerner. Alamin kung bakit sa report ni MJ Mondehar. Alam niyo kasama ni PRD, mga black na French-speaking doon sa loob. Ganyan inilarawan ni Vice President Sara Duterte ang kalagayan ng kanyang ama na si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa loob ng ICC detention facility sa the Netherlands. Sa harap ng daan-daang Pilipino sa Melbourne, Australia, sinabi ng Vice Presidente na puro African nationals ang kasama ng kanyang ama sa loob. Kinisyon naman ng pangalawang Pangulo ang saklaw ng kapangyarihan ng ICC at kung bakit mga akusado lamang sa mga maliliit na bansa ang kaya nitong usigin. Si PRD lang ang first Asian na kinasuhan ng ICC. And so, we ask, bakit walang Western cases? Batay sa record ng ICC, may mga inisyong warrant of arrest laban sa ilang Western-backed leaders, ngunit wala pang naipapakulong sa kanila. Noong Marso 2023, ipinag-utos ng ICC ang pagkaka-aresto ni Russian President Vladimir Putin dahil sa Russia-Ukraine War. Ngunit hindi epektibo ang warrant dahil nasa pwesto pa rin si Putin, maliban sa hindi rin miyembro ng ICC ang Russia. Sumunod naman noong November 2024 nang kinasuhan sina Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu at dating Defense Minister Yoav Gallant dahil sa malawakang pag-atake sa Gaza. Hanggang sa papel lang ang arrest warrant, lalo pat walang sariling pulis ang ICC. Kamakailan, iniulat din na binomba ng Estados Unidos ang ilang nuclear facility sa Iran, habang nagpalitan naman ng missile strikes ang Israel at Iran na nagresulta sa pagkamatay at pagkasugat ng daang-daang sibilyan sa magkabilang panig. Kaya't muli Yan na. Nakakawindang, Bakit nga maliliit na bansa lang ang kaya nyo? Ayan ako, umabot ka sa video natin ito, ha? Sabi mo saan lugar ka, shoutout sa'yo ng bonggang-bongga. At hanggang sa muli, like and share. Bye-bye!